So ito na, mga kababayan, ang ating unang pag-uusapan ay kung saan, naku po, no? Totoo ba na si PBBM ay liligawan si Leni Robredo para gawing pambato sa pagkapresidente sa 2028? Or ito na ba yung sinasabi nilang the biggest twist at Robredo Marcos or Marcos Robredo sa 2028? Nako po, eto po mga kababayan, pakinggan po natin ang naturang balita. Nako. Ma'am Princess Sailor Moon, hello po sa iyo dyan. Ito, pakinggan natin ha mga kababayan. Nako po, eto na. Eto na! Wachacha! Asaan na ba yun? Hala, eto, pakinggan natin ha. Dating Vice President at ngayon City Mayor Leni Robredo ang itinuro ng ilang mambabatas na strongest candidate laban kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyong tatakbo bilang presidente sa 2028. Nagkataon namang magpupulong si Pangulong Marcos at si Robredo sa Sabado. May report si Ian Cruz. Kinakabahan ako. Ma'am Rinico doon kay Ma'am Dino Cano. Ako si Sara Duterte. Dino Cao, hello po. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng anunsyong yan ni Vice President Ma'am Sara Pia Apolinario, Duterte, hello po. naging usap-usapan kung sino ang posibleng itapat sa kanya sa 2028 presidential elections. Nako. Strongest candidate na may chance to beat Vice President Sara is Vice President Lenny. You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwedeng maging vice ni VP Leni. Sa isang post, sinabi ni Senador Bam Aquino na hindi siya tatakbong Vice President sa 2028. Wala pang pahayag si Senadora Risa Ontiveros. Pero dati nang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang tumakbo bilang presidente o vice-presidente kung iyon ang mapagkakasunduan ng United Opposition. Magkikita sa Naga City si dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo at Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha roon. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman po natin, mga kababayan, hindi naman po natin mahulaan, no, kung ano po ang mangyayari. Kasi po mga kababayan, ganito po kasi yan. Kung sa ngayon nakikita natin na dati, kung naalala ninyo, 2022 election, sabi nga ni Sara, kinausap daw niya si PBBM na gawin siyang Vice President, tapos tutulungan niya si PBBM. Pero sabi niya doon sa kaniyang pag-anunsyo na nanghingi siya ng tawad dahil tawag dito, naging tawag doon, nilapitan daw siya ni PBBM para gawing Vice President at tawag dito na nabudol, parang nabudol daw yung taong bayan. Siya nga mismo ang nagsabi kay PBBM na gawin siyang Vice President. Actually, sa totoo talaga mga kababayan, no, sinungaling talaga si Sara. Ang totoong kwento dyan, si PBBM, isang beses lang humiling sa kanya na gawin siyang vice. Si Aimee ang pabalik-balik sa Davao. Pero noong mga kampanya na, ang sinabi na ni Sara ay baliktad. Siya daw ang nag-offer kay PBBM. Diba? Sinungaling talaga, di ba? So ngayon mga kababayan, sa totoo lang, kung naalala ninyo noong 2022, napakarami po talagang bumoto kay Sara at kay PBBM. Kasi nga, nag-join force itong DDS at loyalist. Pero ngayon, mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia. Actually, hindi siya trivia Parang, mapag-isipan ninyo or palaisipan. Ganito yan. Taga Norte, may galab shoutout po sa iyo dyan. Ganito kasi yan mga kababayan. Kung ang isang malaking grupo, isama natin sa isang malaking grupo, mahirap po talagang talunin. Kasi ganito po mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, 3 grupo lang po ang meron ngayon ng mga botante sa Pilipinas. Ito po ang sinasabing kakamping, DDS, at loyalist. 3 po yan. 3 grupo. Kung sino man dyan sa 3 ang magsanib puwersa, kung sino sa 3
ang magsanib, hindi talaga mananalo ang isa. Ulitin ko mga kababayan, kakamping, DDS, loyalista. Sino sa tatlo dyan, pag dalawa magsama, kawawa ang isa. Ganun po ang nangyari noong 2022 election. At which is, ganyan din po ang nangyari noong 2016 election. Loyalista plus bagong sibol na DDS, nagsama, natalo po ang kakamping. Natalo po sila. Kaya ngayon mga kababayan, baka, kasi ang tingin kasi ng tao, kapag si Digong ang gawin nating presidente, baka naman magbago yung ating bansa kasi nga kailangan natin ng presidenteng kamay na bakal. 'Di ba? Yan naman talaga ang sigaw ng mga Pilipino noong nagdeklara si Digong na tatakbong presidente. Kaya nga ang mga Pilipino noon tuwang-tuwa, 'di ba? Tuwang-tuwa ang mga Pilipino na parang nabunutan ng tinik at baka daw magkaroon tayo ng presidenteng kamay na bakal, matapang at hindi basta-bastang nagpapasindak, ay talagang magbago daw ang ating bansa. Putang ina, noong bumaba itong matandang mukhang puro blackheads at ngayon nakulong na sa dahig, walang nangyari, kundi nabudol pa tayo. So ngayon, mga kababayan, baka naman siguro baguhin natin. Ngayon, pagkatapos ng 2016 hanggang 2022, ito na ang ating ginawa. Marcos Duterte, pinagsama. Nung pinagsama ang Marcos Duterte, putang ina, lakas. Kasi ang akala ng tao, maganda ang kahinatnan. Ang akala ng tao, kulang pa ang ginawa ni Digong. Kulang pa ang kanyang pagserbisyo kasi hindi sapat ang 6 years. Kailangan nating ipagpatuloy. Ayun, si Sara naging vice, si Bongbong naging president. Kasi yan give and take Pinagbigyan, tinulungan ng mga Marcos si Duterte para maging presidente. Tandaan nyo mga DDS, kung walang Marcos, walang Duterteng presidente. Inamin ni Digong yan. Si Aimee ang tumulong sa kanya kaya naging presidente siya. Kaya wag yung sabihin na hindi dahil kay Sara hindi maging presidente si PBBM. Tang ina nyo, walang pera si Digong nung panahon na yun. Kung hindi bigyan ng drug lord, wala siyang pera. So ngayon mga kababayan, para mapagpatuloy itong pinangako ni Digong na bilat program or build na puro naman substandard at ghost project na nagbagsakan ng mga project ng mga tulay at hindi natapos-tapos sa mga proyektong pinangako. Biruin mo, bumili ng pugon. Bumili ng, pugon ba ang tawag doon or bagon? Bumili ng tren, wala pang reles, potang ina, tapos 6 billion ang halaga. Saan mo ipaglalagay yung mga tren na yan? So ngayon mga kababayan, tuwang-tuwa ang mga tao. Sige, ipagpatuloy natin sa pamamagitan ni Sara. Tapos yung pangako ni Marcos na ituloy natin itong blueprint, Bongbong. Ganon ang nangyari. Nanalo. So ngayon, biglang dumating ang panahon, mga kababayan, na nag-separate ang dalawa. Marcos Duterte nag-unite. Nag-ano na sila? Nag-separate na, nag-opposite na sila ng direksyon. Dating parallel, ngayon si Sara nandun na, si PBBM strict pa din. Si Sara tumilibagbag na, tambaluslos tumilibagbag na, tulibagbag utak niyan So ngayon mga kababayan, dito na nag-umpisa, kahit anong tulibagbag ni Sara, kahit saan siya tumalon, saan siya lumipad, kahit doon siya, dito siya, ganun siya, si Marcos pa rin ang masusunod kasi si Marcos ang presidente, si Sara vice lang naman. So ngayon mga kababayan, dito na nabuko paunti-unti at nabisto paunti-unti ang lihim na hindi dapat malaman ng taong bayan, ang kabulastugan ng mga Duterte. So ngayon mga kababayan, nung nagising ang taong bayan na tinatawag nilang DDS na paunti-unting nagigising at nagiging kakamping loyalist na ngayon, yung mga DDS noon, Tatay Digong, Duterte, di ba ang dami-dami nun pag nag-rally, Duterte. Pero ngayon pag nag-rally, putang ina, unti na. Kasi nagising na sila sa parmale, pagpatay sa adik na walang due process, tapos ninakawan tayo 14 trillion ang iniwan, tapos ang nakalagay sa SAL ni Digong nung bumaba 37 million, pero ang gasto sa dahig 2 billion na. O di ba, putang ina mga sinungaling. Tapos nilabas pa ni Trillanes isa-isa, pak, tapos nakulong pa si Digong sa dahig, pak. Ngayon nagising na itong mga DDS noon na naging loyalist at kakamping na ngayon. So ngayon eto na.
mga kababayan. Ngayon, syempre, nakita naman natin na tayo'y nabudol. Bakit hindi tayo gagawa? Bakit hindi tayo gagawa ng liberal at loyalist ipagsama natin? Ngayon, eto na. Loyalista at kakamping magsama. Sabi ko nga sa inyo, 3 lang po mga kababayan ang butante or grupo ng supporters ng politician sa Pilipinas. DDS, loyalista, kakamping. So kung kakamping at DDS magsama, malabo pa sa tubig kanal. Mga kababayan, hindi po talaga magsama yan. Kung loyalista, kakamping at DDS magsama, malabo sa tubig kanal. Parang nag-Big Bang Theory ang kalabasan dyan, mga kababayan. Malabo po talaga. Sara, Lenny, magsama, putang ina. Baka magbumbahan ang mga kakamping at DDS, magsusuntukan ang bobo versus matalino. Wala talagang ganyan, mga kababayan. Walang mangyayari. Ulitin ko DDS, kakamping, loyalista. 3 lang yan. Napaka-imposible na ang DDS at kakamping magsama. Putang ina, magbanggaan yan. Malaking gulo, parang World War III ang mangyari sa Pilipinas. So, malaking tsansa na ang magsama dyan is loyalista, kakamping. Pag nagsama ang loyalista at kakamping, putang ina ang DDS nga. Diba? Malayo, malabo pa sa tubig kanal na inihian. Mga kababayan, malabo pa sa tubig kanal na magsama ang loyalista, ang kakamping at DDS. Kasi mahirap ipagsama ang mga matatalino at mga bobo. Kasi kahit anong turo mo dyan, kung bobo talaga, masusuntok mo lang, or di kaya masapok mo lang. Pero kapag matalino at matalino magsama, putang ina, goodbye ang mga bobo. Sa basurahan sila pulutin, sa kangkungan. Kaya mga kababayan, eto na. Gawa tayo ng panibagong twist. Bakit hindi natin pwedeng ipagsama ang Gen Z at ang mga oldest? Kasi tandaan ninyo mga kababayan, ang mga supporter ni Leni Robredo, puro kabataan. Gen Z, millennials, Gen Z, kabataan sa madaling salita. Ang mga supporters ni Marcos, puro yan senior citizen. May mga adult, may mga seniors, mga matatanda. So bakit hindi natin ipagsama ang kabataan at mga matatanda para sa ikakaunlad ng ating bayan? No? At wag nating haluan ng mga bobong DDS. Kasi bakit yung mga bobong DDS, alikabok yan eh. Alam nyo, pag nagpa-washing ka ng sasakyan, ito tubig. Pag ang tubig dumapo sa sasakyan, lilinis. Pero pag mga alikabok dadapo ulit, dudumi. Ganyan ang mga DDS, alikabok. Sila ang dumi. Mga kababayan, bakit hindi natin subukan? Para magbago, ipagsama natin ang mga nanay at tatay, mga anak or apo. Tanggalin mo na ang dumi. Kasi kumbaga mga kababayan, sa isang pamilya, ganito, nanay, tatay, lolo, lola, anak, apo. Paghaluan mo ng ampon yan, iba na yun. Diba? Iba na yun. So, ito ang pinakamalaking hindi magustuhan talaga ng mga DDS, mga kababayan. Ang Robredo Marcos sa 2028. Kung narinig nyo naman sa sinasabi ng balita, na talagang mahirap po talagang mga kababayan, mahirap po talagang kalabanin si Leni Robredo sa 2028. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman po siguro tayo mga bulag eh. Hindi naman po siguro tayo mga bungol. Kung ano po ang kabulastugan na ginawa ng mga Duterte. Diyos ko, hanggang kailan ba kayo magpakatanga? 'Di ba? Hanggang kailan ba tayo magpakatanga? 'Di ba? Hanggang kailan ba tayo magpakatanga? I'm not against Leni, but I don't think she is fit for the presidency. Let us not make the same mistake during the UNITEAM where Sara was candidate with PBBM. Ganito po yan. Nung panahon ng UNITEAM, huwag nating i-judge agad si Leni. Kung magtandem si PBBM at si Leni, hindi po mangyari na gayahin ni Leni si Sara. Hindi din po mangyari na gayahin ni PBBM si Sara. Magkaiba kasi yung edukado versus
tinatakot lang para magkaroon ng grado Di ba? Huwag nating i-compare na baka maulit ang pagtandem ni Sara at ni PBBM noong last 2022 election. Ang layo po ni Sara kay Lenny. Si Lenny edukado, si Sara hindi ko alam kung bakit naging abogada yan. Nagtatanong lang, hindi ko po alam kung bakit naging abogada. 'Di ba? Kaya wag po nating i-compare, no, si Lenny at si Sara. Doon na tayo sa ngalang si Lenny mahinhin, si Sara spoiled brat. Magkaiba kasi yung edukado versus ugaling squatter hindi ko naman nila lahat na ang ugaling squatter ay ganyan. Pero more on talaga, kapag sinabi natin sa squatter, nako, sinabi ko sa inyo mga kababayan, ang bunga nga yan parang electric pan. Parang Almalite. Kaya sa totoo lang mga kababayan, wag po nating ikumpara ang alak sa tuba. Wag nating ikumpara ang alak sa tuba. Kasi yung tuba, pag nasubrahan ka ng inom, mag-igit ka. Yung alak, pag nagsubrahan ka ng inom, malasing ka lang. Mahang-over ka. Pero yung tuba, putang ina, mag-igit ka talaga. Yan ang dadadasin nyo kung iboboto ninyo ay tuba. Yan ang dadanasin ninyo. Yung quality ng, kung sa alak pa, yung quality tuba versus wine. Kung sa wine, pag nalasing ka, hangover lang Sa tuba, pag nalasing ka, may hangover ka na, igit ka pa. Dublang danyos. Kaya mahirap talaga, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi din ng mga politician, si Lenny. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang itinuro ng ilang mambabatas na strongest candidate laban kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyong tatakbo bilang presidente sa 2028. Nagkataon namang magpupulong si Pangulong Marcos at si Robredo sa Sabado. May report si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng anunsyong yan ni Vice President Sara Duterte, naging usap-usapan kung sino ang posibleng itapat sa kanya sa 2028 presidential elections. The strongest candidate na may chance to beat Vice President Sara is Vice President Lenny. You meant on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest, so for the country, she must run. Dapat Lenny Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Diba? I can suggest Yung mga politician na mismo nagsabi. Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Lenny. Sa isang post, sinabi ni Senador Bam Aquino na hindi siya tatakbong Vice President sa 2028. Wala pang pahayag si Senadora Risa Ontiveros. Pero dati nang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang tumakbo bilang presidente o vice-presidente kung iyon ang mapagkakasunduan ng United Opposition. Magkikita sa Naga City si dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo at Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na inspeksyon niya ang mga pupuntahang lugar ng Pangulo. Tanong sa Malacanang, may iba ba silang tatalakayin? Yan ang abangan nyo. Sa ngayon, sabi ng Malacanang, tinanong ang Malacanang kung may iba bang tatalakayin bukod sa pagbisita ni PBBM sa Naga. Sabi ni Yossi Claire, yan ang aabangan nyo. Patay kayo dito. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito chismis lang to. Chismis. Alam nyo naman, kapag ako nagsabi chismis, minsan totoo, minsan hindi. Huwag nyong paniwalaan ha, chismis lang. Ito po kasi, ang nakarating sa akin. Hindi ako magbigay ng pangalan na. Ito, kasi, syempre, 25 minutes na tayo. Dagdagan ko. Ganito yan. Baka sasabihin nyo na naman nila, feeling untouchable na naman ako. O feeling ano na naman. Hindi ha, chismis lang to, huwag paniwalaan. Ito kasi, yung big twist na nakarating sa akin. Big twist nakarating sa akin. Ganito yan. Kung ipapanatili daw natin, no, na ang kalaban mo noon at isama mo ngayon, baka sakali daw tatraydurin ka kasi kalaban mo nga. Pero mga kababayan, may kasabihan nga tayo. Mas maganda po magkaroon ka ng kasama na kaaway mo noon kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo ngayon.
So anong mangyayari kung ang kaibigan mo naging kaaway mo bigla-bigla? 'Di ba? Lahat ng sikreto mo, lahat ng baho mo bubulgar. Pero yung kaaway mo, pag naging kaibigan mo yan, malaking tsansa. Magkakadevelop pa kayo eh. Mag-away man kayo, bandang huli, pero matagal pa. Kasi nag-umpisa kayo eh, di ba? Umpisa hanggang sa nagde-develop na, ganun-ganun na, hanggang sa bumuo yung samahan, di ba? Matagal pa. Kung magkaaway man kayo, baka sa susunod pang ilang dekada. Kasi umpisa pa kayo eh, nagde-develop pa, yung nag-a-adjust pa. Kaysa naman magkaroon ka ng kaaway mo, na kaibigan mo ngayon, ay magulat ka, lahat ng baho mo, ultimo buho, ilang hibla ng bulbul mo, malaman ng kapitbahay. Mahirap kasi yung best friend pag naging enemy mo yan. So ngayon mga kababayan, pangalawa, ito pa. Dalawa lang kasi ang pipilian na kandidato sa 2028. Either yung dating senador na hindi corrupt or yung senadora na matapang. Kasi hindi nga daw tatakbo itong mayor. Hindi daw tatakbo kasi tatapusin daw niya yung kanyang term. Tatapusin niya ang kanyang term. Ngayon, ang sabi naman ng presidente, wala kong pangalang sinabi ang sabi naman ng presidente, bakit hindi natin subukan? Kasi kapag papayag tayo na manahin na naman ng mga mambubudol at mga manlulokong squatter na ugali at nanununtok, ano na mangyari sa ating bansa? Alam naman natin na dito sa akin, ang mga butante ko may edad. Yung mga nakapula, may edad na yan. Nandyan yung lolo, lola, nanay, tatay. Bakit hindi natin ipagsama ang butante mo na mga estudyante at kabataan? So, para ang mga kabataan at estudyante madisiplina ng mga nanay, tatay, lolo, lola. 'Di ba? Baguhin na natin. 'Yun ang ano. Tapos ang pagpipilian ngayon, dalawa lang, mga kababayan. Either yung dating senador or ngayong senadorang matapang. Kasi yung isang senador na napasok sa top 5 at yung isang senador na may asawang singer, hindi nga sila tatakbo. Ayaw nila mag-vice president. Kasi nga daw, tatapusin daw muna nila yung termino nila pagka-senador. Kasi nga, nung nakaraan, di ba natalo sila? Yung isang senador na tumakbong vice president na may asawang singer, babawiin niya yung mga taon na tinalo siya. So ipagpatuloy niya muna yung pagka-senador niya. Yung isa naman na natalo din sa 8 diretsyo noon, kakabalik lang na senador ngayon, ipagpatuloy na din yung kanyang pagiging senador. Merong isang senador ngayon na walang posisyon kasi hindi nga nanalong pagka-mayor. So ngayon, bakit daw hindi pilian na itong si senador na lalaki at itong si senadorang babae, last term na lang naman niya, ngayong 2028, ipagsama. Ngayon, ang sabi naman ni senador na lalaki na hindi nanalong mayor, bakit hindi natin ipagsama itong pula at pink? At Nako, ayaw ko na magsalita mga kababayan, madulas na naman ako nito eh. Basta ito na, Marcos Robredo na 2028. Yan ang narinig ko yan ang narinig ko na big twist. Marcos Robredo sa 2028. Yan ang narinig ko. 'Di ba? Mahirap kasi mga kababayan, ayaw kasi ni dating senador na kulay blue tumakbo eh. Ayaw niya tumakbo. Gusto niya siguro mag-senador ulit. Pero pagkakaalam ko, hindi niya bibitawan ang lugar na binaboy ng mayor na adik eh. Basta ang pagkakaalam ko, Marcos Robredo. Kasi ang narinig ko, either si PBBM, ito narinig ko lang huwag niyong paniwalaan. Either si PBBM, kung ayaw man pumayag ni Lenny maging katandem si PBBM, magbalik yata si PBBM sa Congress or sa governor's race, no? Mag-governor ata siya or mag-Congress, no? Ang kanyang tapos si Sandro mag-senador. 'Yun ang pagkakaalam ko si Sandro mag-senador. Pero kung magbigyan ng pagkakataon, magiging busy pa si PBBM at maging presidente si Lenny, yan talaga ang mahirap. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung ikaw loyalista, papayag ka ba na maagaw ng mga Duterte ang power ngayon? Hindi na. Kung ikaw kakamping, papayag ka ba na may Duterteng makaupo?
kapag ka-presidente ngayon? Di na. So, isusugal mo na lang. 'Di ba? Yun ang pagkakaalam ko. Robredo Marcos. Pero hindi pa yan hindi pa yan sure. Mga kababayan, narinig ko lang. Chismis, huwag paniwalaan. Disclaimer lang. So yun ang aking narinig. Kung hindi papayag si Mama Leni Robredo at ipagpatuloy niya ang kanyang pagiging mayor, baka si Risa ang tatakbo at si Trillanes ang magiging vice. Yan ang narinig ko. Kung ayaw ni Mayor Leni Robredo maging presidente, si PBBM bababa na sa pwesto 2028. Magkokongresista na lang siya at mag-governor. Dalawang line lang. Either governor or congress. Si Sandro mag-senador. Pero kung ayaw ni Leni at ni PBBM hindi sila magkasundo, alam ko Risa Trillanes yata eh. Yan ang pagkakaalam ko. Yan ang pagkakaalam ko. Mga kababayan, yan ang pagkakaalam ko. Pero kung sa aking opinion, sa pag-isip-isip ko, kung si PBBM bababa agad sa Congress or sa governor race, paano naman yung pinaghirapan niya for almost 6 years? Na, 'di ba? Mas maganda kasi si PBBM, wag muna siyang bumabain local, mag-busy muna siya, pero kumuha siya ng panibagong presidente. Kasi bakit? Para mapatuloy-tuloy niya ang kanyang mga naumpisahan, katulad kasi, mahirap kasi mga kababayan kung halimbawa si Leni Robredo maging presidente, mangangapa si Leni, hindi niya kasi makikita kung ano ba yung inumpisahan ni Marcos, ano ba yung ginawa ni Marcos, saan ko idudugtong, saan ko umpisahan. At least kung nandyan si Marcos, magaguide siya O ito po yung natapos ko, President Leni. O ito ang gagawin mo. O ito sundan mo na lang to. At least ito transparency tayo. Maganda yung ganon. Kung iba ang magiging match, 'di ba? Iba ang magiging match ni Leni, hindi si PBBM, back to zero siya. O magiging BBM ulit. Kung naalala ninyo, mga kababayan, 'di ba? Kung naalala ninyo nung pag-upo ni PBBM, putang ina ang kalat at utang at basurang sinalo niya. Napakadami. Much better yung magiging vice ni Leni, yung dating president. At least kung ano man ang nagawa ni PBBM, pwede nang itanong ni Leni, Bong, ano ba to? Saan to? Anong nangyari dito? Bakit ganito to? Mas maganda yun nagsasabay sila parallel. 'Di ba? Yan nga ang gusto ng tao nung 2022, parallel. Ang nangyari, tumulibagbag itong si Sara Gumanon Pumunta doon 'Di ba? Imbis na papunta ka ng from Batanes to Holo, ang ginawa niya, from Batanes to China. 'Yun ang ginawa ni Sara, tumulibagbag. 'Di ba? Kasi kailangan natin ng pangulo pantay, magkasundo. Kung ang pangulo at vice presidente hindi magkasundo, mahihirapan, tatabingi ang ating bansa. 'Di ba? Kailangan talaga mga kababayan magtulungan. At ako naman po naniniwala na hindi naman po siguro gagawin ni VP Leni Robredo na gayahin niya si Sara, or hindi naman po siguro gagawin ni PBBM na gayahin niya si Sara. Napaka-dissenting tao ni Marcos, napaka-edukada ni Leni. Imposible naman gagawin ng ugaling basura, gagayahin nila si Sara. Walang ganun. 'Di ba? Walang ganun mga kababayan, yung ugaling basura. Pangit yun. Biruin mo, susuntukin mo yung sheriff. Ang sheriff sumunod lang naman sa utos ng korte na paalisin yung mga taong tumira sa hindi nila lupa. Tapos ang ginawa mo, yung sheriff ang binugbog mo. Ba't hindi yung korte ang sinugod mo? 'Di ba? Yun talaga ang kailangan natin mga kababayan. Presidente na transparency at vice presidente na may malasakit sa tao. Para pag parallel government, yan ang maganda. Pag sinabi nating parallel government, nagkasundo, nagtutulungan, nagkakaisa. Kasi yan naman ang hanap ni PBBM noon, unity. Walang kaaway, walang kakontra, walang kaaway, kahit anong partido ka, basta magkaisa para sa ikakaunlad ng bayan. Yan ang maganda. Hindi naman po siguro, diba? Hindi naman po siguro mga kababayan gagawin ni PBBM at ni VP Leni na magkagulo sila, magkaaway sila. Ano naman pag-aawayan nila? Pareho naman silang mga mahinhin mag-isip at mga edukado. Wag lang itulad kay Sara na alam naman po talaga nating bratanilya talaga. 'Di ba?
Pero ito mga kababayan, chismis lang ang aking narinig. Huwag paniwalaan. 'Di ba? Mga pinklawan at loyalista, kung gusto nyo ng pagbabago, i-guide natin ang ating mga sarili, boto natin si Leni, iboto natin si PBBM para tuloy. 'Di ba? Hayaan na natin yung mga party list dyan, yung Akbayan, Gabriela, Kabataan, kung ano man yan, natural yan, ganyan ang kanilang adhikain, ganyan ang kanilang pinaglalaban. Wala tayong magawa dyan. Diba? Kasi ganyan naman talaga sila noon pa. So, hindi man lahat ng kakamping ay ganyan. Sabi nga ni Vice Ganda, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo sabi nga ni Vice Ganda, ito, pakinggan ninyo. Malaki ang pag-asa ko sa Gen Zs, Yes. sa henerasyon ngayon. Hindi papayag ang mga Gen Zs. Boboto sila ng tama. Ay, boboto sila, mag-iingay sila, lalaban sila, di ba? Kayo ang boboses sa mga nananahimik. Ang Gen Zs ang magsisimula ng henerasyon na hindi papayag sa pang-aabuso. Diba? Laban. Kaya ngayon, mga Gen Z, papayag ba kayo na magkaroon tayo ng presidenteng Bratanilla? Magkaroon ba kayo ng presidenteng nanununtok? Sige nga, magkaroon ba kayo ng vice-presidente na walang pinag-aralan? Magkaroon kayo ng vice-presidente na nag-number 1 sa... Diba? Tapos puro lang chismis ang ginagawa? Wag na! Nagsayang lang tayo ng pampasahod sa mga yan. Diba? Ang isipin natin, yung may malasakit sa bayan at may transparency. Yun ang maganda. Kaysa naman sa, Diyos ko, sawa na tayo sa kamay na bakal. Putang inang yan. Sawang-sawa na ako sa kamay na bakal. Wag ako nanalo. 3 to 6 months. Ubos ang droga. Putang ina mo. Mabulok ka dyan. Umuwi kang kagarapon. Sinungaling kang hayop ka. Diba? So yun po yun. Mga kababayan. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, yan ang aabangan natin. Kung magkita na si PBBM at si Leni Robredo, yan ang aabangan natin. Kung ano ang kanilang pag-uusapan. Nako, patay tayo dyan. Katulad nito, mga kababayan, si Attorney Cristina Conte, sa mga butante dyan na gustong iboto si Sara, syempre, baka sabihin nyo naman, ang aga mo naman, Ken, kinuntra mo agad si Sara. Ang aga nga niya nagdeklara, wala pang 2028. 800 days pa. Maaga din tayo magreklamo. Ayaw ko ng ganyang presidente. Mag-vote tayo siya. Di ba? Siya nga, nagdeklara siya ng maaga. Ngayon, nangingialam siya. Ayaw ko sa kanya. Di ba? Katulad nito, mga kababayan, sa sinasabi ni Attorney Conte. Ngayon, sasabihin ng mga DDS, aga-aga mo naman kinontra si Sara. Aga-aga nga niya nagdeklara. Di ba? Biruin mo, 1 taon pat kalahati. Nauna-una na siya.